Isang mapagpalang araw mga ka-G. Welcome back to my YouTube channel. Ito nga po pala ulit si Tito Mons. And for today's video, papakita ko lang sa inyo kung paano nga ba at bakit nga ba kailangan natin magtono or mag-adjust ng mga panggilid natin. Magsisimula muna tayo sa part 1 video kung saan ipapakita ko sa inyo kung ano yung basic principles pagdating sa panggilid natin at nang sa gayon mahanap nyo kung ano yung tamang settings para sa inyo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Meron tayong tatlong pyesa ngayon dito na ikakabit sa scooter natin. Ngayon, kailangan natin maintindihan yung pinaka-basic principles ng panggilid ng isang scooter para ma-appreciate natin yung mga purpose or yung paggagamitan natin itong mga basic na pyesa na to. So, una na dito sa mga pyesa na meron tayo is yung tinatawag natin na bola or fly ball. And then, pangalawa, nandito naman yung ating center spring. And then, pangatlo is yung ating clutch spring. So, ito naman yung pinakapanggilid natin. Kailangan maintindihan din natin yung mga basics ng panggilid na meron tayo, no? So, una sa lahat, dito sa left side natin, ito yung tinatawag natin na pulley set natin. And then, yung nandito naman, sa gawing kanan natin, nandito naman yung pinaka torque drive natin. Kasama na dito yung clutch natin, pati na rin yung pinaka clutch bell. Itong CVT pulley set natin, imagine natin, ito yung parte ng bisikleta natin na may gears. Yung gears na malapit sa paa natin or pinagpepedalan natin. And itong belt naman natin, imagine natin, ito yung pinakakadena natin. And then, sa likod nitong drive face natin, meron tayong tinatawag dito na variator. Pag tinanggal natin to, itong variator na nasa loob niyan, itong nasa kabila nitong drive face natin, piniga natin yung silinyador, ang mangyayari is unti-unti itong belt natin tumataas. Ibig sabihin, nagiging high speed yung gearing natin. Kagaya na lang sa bisikleta, ito yan, pagdating sa bisikleta, kung mapapansin nyo, isa lang yung gears ko. So kung maliit lang ito, low speed lang yung gear nyan. Ngayon, kung meron pang isang plato dito na mas malaki, yan yung magiging pinaka high speed nya. Kaya kung mapapansin nyo sa mga bike, lalo na sa mga races, may mga racing kasi ng mga sobrang high speed, mapapansin nyo yung plato nila dito sa may pedalan, sobrang laki. And hirap na hirap sila na pedalin yon sa una. Pero once na napedal na nila, mapapansin nyo sobrang bilis na nung takbo nila. So ganun din yung konsepto dito sa CVT natin, Balikan natin tong pulley natin. Kaya siya nasa baba pa, yung belt natin is naka low gear pa siya naka low gear pa siya. And then by the time na nirevolusyon natin siya ng mataas na mataas, dahil dito sa variator natin sa likod, iipitin niya tong belt. Pag ipit niya ng belt, tataas ngayon yung posisyon ng belt natin. So parang naka high gear na siya niyan. Yan ang basic principle ng CVT pulley set natin. Usapang torque drive naman tayo, After natin ma-discuss tong CVT pulley set natin, dito naman tayo sa torque drive. And kung mapapansin natin, kabaliktaran naman ito nung nandito sa CVT natin. Paano natin nasabing kabaliktaran? Tingnan natin mabuti, Kung dito, habang nakarest siya, mababa yung belt natin. And dito naman, habang nakarest siya, mataas yung posisyon ng belt natin. So, ibig sabihin yan, low gear naman ito. Okay? Kagaya na lang sa mga bikes, Balikan natin ulit yung bike. Diba? So, ito yung bike natin. Nakikita natin, maraming gears sa likod. So, itong mga gears natin sa likod, pagka malaki ka naman dito, ang mangyayari niyan is maglo-low gear ka. And then, pagka bumaba ka ng gearing mo, hanggang sa umabot ka sa pinakamaliit, magiging high speed naman yung gear mo. Okay? So dahil nakarest yung motor natin ngayon, nakarest yung belt natin, kung mapapansin nyo, naka low gear to, yung pinaka torque drive natin.
And that is expected. Pagka pumiga ka, ang mangyayari ngayon dito is dito na papasok yung center spring, no? Kung gaano katigas yung center spring na nilagay mo. Dahil habang hinihila nitong pulley mo, yung belt, bumababa naman siya, no? Bumababa naman tong belt natin dito sa kabila. So dito ngayon papasok yung pinaka main purpose ng center spring natin. Pagka ang center spring natin is matigas, matagal ngayon bababa. Matagal siya ngayon mag high speed. So magiging mas torquey siya. Ganun yung magiging experience natin. Ngayon, itong nasa labas na ito, itong parang cover, ito yung tinatawag na natin na clutch bell. Sa loob nitong clutch bell natin, kita natin dito yung pinaka-clutch assembly na natin. Sa loob ng clutch assembly, dyan na natin makikita yung tinatawag natin na clutch spring. So isa-isahin natin yung mga upgrades na gagawin natin sa motor. Now that we know the basic principles ng CVT natin, kailangan naman natin tanungin ang mga sarili natin kung ano ba yung gusto natin na maging tuning or outcome or expectation natin pagdating sa performance ng mga motor natin. And kung ako lang magra-ride, para sa akin, okay na ang performance ng stock. Wala na akong babaguhin. Masaya na ako sa performance niya. Pero dahil lagi ako may OBR, kailangan kong magpalit. Kailangan kong magpalit ng bola. Bakit? Kailangan kong maggaang. Dahil pagka naggaang ka, ang mangyayari sa'yo is magkakaroon ng improvement sa arangkada mo. Okay? So, paano ba papasok tong bola na to dito sa CVT natin? Diba? Dito sa variator natin, sa likod niyan, no? Yung variator natin, sa likod niyan, dyan mo na ngayon makikita yung bola. Ngayon, yung bola na tinatawag nila or yung flyball na tinatawag nila, yan yung tumutulong dito sa variator natin para maitulak niya itong belt natin pataas. Kapag magaang ang bola mo, hindi ganun kalakas yung tulak nito. So, ibig sabihin, habang tumataas yung revolusyon mo, hindi niya kaagad hina-high gear. Pagka hindi niya kaagad hina-high gear yon, dahil nasa low RPM ka, meron ka mararamdaman na mas maganda, mas improve na arangkada sa motor mo. Paano naman pagka nagbigat ka? Pagka nagbigat ka, mapupuwersa ngayon itong belt mo na umakyat ka agad to high speed gear, no? And pagka napuwersa siya na umakyat ka agad sa high speed, ang mapapansin mo yung arangkada mo medyo magsasacrifice ng konti yan. Aangat ka agad yung belt natin kapag ka nagmabigat ka na bola dahil sa centrifugal force na meron dun sa bola, at pagka umangat ka agad yan, ang magiging observation mo is hindi ganun kalakas ang arangkada mo. At dahil hindi ganun kalakas ang arangkada mo, mapapansin mo, unti-unti tumutulin yung motor mo. And yun naman yung pinaka-advantage pagka mabigat ang bola. Dahil pagka nag-high speed ka na, mapapansin mo, mas mataas na yung magiging top speed or potential top speed ng motor mo. Next naman natin itong center spring, no? Para saan nga ba itong center spring natin? So napag-usapan na natin kanina itong pinaka torque drive natin. And dito sa torque drive natin, sa loob niyan, no, makikita natin dyan yung pinaka center spring natin. Ngayon, dahil gusto natin na hindi siya kaagad mag high speed, dahil kakailanganin ko yung torque performance niya, lalo na sa mga paahon, kailangan kong matigas na center spring. Pagka malambot kasi ang center spring mo, no? Malambot yung center spring mo dito, mabilis tong mag-high speed gear. Okay? Pagka nag-high speed siya, bababa ka agad dyan dito sa loob. Pag bumaba ka agad dyan dahil naka-high speed ka, pagdating sa mga ahonan, medyo mahihirapan ka o makakaramdam ka ng bitin. Kaya from the stock na 800 RPM, mag-a-upgrade tayo, no? To 1000 RPM. So merong additional na 200 na RPM dito sa center spring natin para medyo may laban siya ng konti dito sa belt natin para maging torquey siya. Okay. And
Pagdating nga pala dito sa Gravis, no, or sa Mio, usually ang pinaka-stock na flyball nila is 11 grams. Binili ko is 10 grams para maggagang ako ng 1 gram less per bola. Finally, clutch spring naman natin. Itong clutch spring natin, ito yung may kinalaman dun sa pinaka-engagement nung clutch lining natin dito sa bell. Okay? Itong bell kasi natin na to, pagka inikot natin yan, iikot na rin yung gulong natin. Okay? And yung nagpapaikot dito sa clutch bell natin is yung clutch lining na nasa loob itong clutch bell natin. And sa loob ng clutch lining natin, merong clutch spring yan. Yung clutch spring na yon, yun yung nag-hold dun sa clutch lining natin or sa clutch natin na mag-engage dito sa clutch bell. Pinipigilan ng clutch spring natin yung early engagement ng clutch natin sa clutch bell. Para pagka mataas na yung RPM natin, dun pa lang siya mag-engage, ang expectation natin nun is mapapansin natin yung pinaka-take off or yung pinaka-arangkada natin medyo mag-i-improve ng bahagya dahil from 800 na RPM natin, magiging 1,000 na RPM na bago mag-engage yung pinaka-clutch natin. Ngayon napag-aralan na natin kung ano yung pinaka-basic principle, mga sikreto ng mga mekaniko na ayaw nilang i-share na kahit kanino. At yung iba pa parang pinagpa-practicean lang mga motor natin. Palagay ko, it's about time na matuto tayo. And at the same time, please continue to like, share, and subscribe to our YouTube channel. At nang sa gayon, marami pa tayong maabot. And second, magke-create din ako ng part 2 video kung saan naman ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-backlash ng panggilid natin. Magiging madali lang to. Papakita ko sa inyo yung mga tools na kailangan natin. And paano ko maikakabit at maitotono ng maayos ang scooter natin gamit ang mga piyesa na binili natin. Hanggang sa muli, ito nga po pala ulit si Tito Mons. Paalam.